Breaking news, the surviving gunman Naveed Akram has woken from his coma and is now speaking with police. It comes as counter-terror officers investigate he and his father's recent trip to the Philippines and whether they travelled there to be trained by Islamic State jihadists. Matapos nga ang pagpatay sa 15 Hudyo sa malagim na terrorist attack noong December 14 sa Bondi Beach, Sydney, Australia, marami na ang nananawagan sa IDF or sa Israeli Defense Force na aksyonan na kahit yung mga pag-atake sa mga Hudyo na nagaganap sa ibang bansa. At mayroon ding mga matataas na opisyal ng Counter-Terrorism Office ng Israel na nananawagan na rin ng ganito. Malakas din ang bulong-bulungan ngayon sa Israel na malaki daw ang kinalaman ng bansang Iran sa insidenteng naganap sa Australia. Ang sabi, ang Iran daw ang nag-utos o ang utak sa Jewish massacre na yon. At kung mapapatunayan nga daw ay buong puwersang susuportahan ng Estados Unidos ang anumang hakbang na gagawin ng Israel para makaganti. Ayon sa balitang inilabas ng Jerusalem Post December 15, 2025, on Sunday, a senior U.S. official told Fox News that if the Australia attack was ordered by Iran, Washington would fully support a direct Israeli counterstrike on Iranian territory. Pero ang tanong, paano nilang nasabi na galing nga sa Iran ang utos na patayin ang mga Hudyo sa Australia? Saan kaya nakuha ang lead na ito? May dating Iranian ambassador sa Australia na ang pangalan ay Mohammad Hassan Gadiri Abnaye. At itong si Abnaye ay may anak na ang pangalan ay Ahmad Gadiri Abnaye. 2 oras bago maganap ang pag-atake sa Bondi Beach, nag-post daw sa Twitter or sa X si Ahmad Abnaye. At ang sabi niya sa kanyang post, from tomorrow, December 23rd to December 30th, 8 days. The Jewish celebrations of Hanukkah will begin under the pretext of holding satanic Masonic rituals. The negative effects of this on an individual, family, and social level will be felt in Islamic societies. Meaningful resistance during these days, through the practical recitation of specific chapters or surahs and supplications, has been repeatedly emphasized by the leader of the revolution. Ang nasabing post ay wikang Persian na isinalin sa Ingles gamit ang AI. Ang sabi ni Abnaye, ang celebration daw ng Hanukkah ng mga Hudyo ay platform for satanic rituals of Masonic circles. At kailangan daw na depensahan ito o labanan. Ibig sabihin nananawagan siya na umaksyon para mapigilan ang Hanukkah. Dahil dito, may teorya ngayon ang intelligence community sa Israel na may malaking kinalaman ang Iran sa nangyari. Ang hinalang ito ay mas pinalakas pa ng isang report kung saan inakusahan ng Australian government ang Islamic Republic of Iran bilang utak sa 2 malalaking insidente ng arson o panununog sa mga simbahan ng mga Hudyo sa Australia. Ang Adas Israel Synagogue arson sa Melbourne noong December 6, 2024 at ang Lewis Continental Kitchen arson sa Sydney noong October 20, 2024. Bukod dyan ay may akusasyon din ang Australian government na ang Iran din ang nasa likod ng mga pag-atake sa mga Hudyo sa Australia simula pa October 7, 2023. At dahil sa mga report na ito kung bakit pinaalis sa Australia ang Iranian Embassy at idinagdag pa sa list of terrorist organization ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. ASIO has now gathered enough credible intelligence to reach a deeply disturbing conclusion that the Iranian government directed at least 2 of these attacks. Iran has sought to disguise its involvement, but ASIO assesses it was behind the attacks on the Lewis Continental Kitchen in Sydney on October 20 last year and the Adas Israel Synagogue in Melbourne on December 6 last year. Australia's just announced it's expelling Iran's ambassador because of Tehran's involvement in 2 anti-Semitic attacks. Prime Minister Anthony Albanese says the ambassador will have a week to leave the country. Sa isang post na ginawa naman ng isang journalist na nagngangalang Hadi Hotei,
isang Lebanese journalist na nagtatrabaho para sa state media ng Iran, ang sabi niya, Is he a terrorist for killing people who continue to support a state that has carried out a continuous genocide against the indigenous peoples of Palestine and Lebanon for 77 years? maliwanag sa post na ito na itinatanong ni Hotate kung dapat bang ituring na terorista ang isang taong pumatay sa mga supporters ng bansang gumagawa ng genocide sa mga Palestino at sa Lebanon. Isang rhetorical question na nagpapahiwatig na hindi dapat ituring na terorista ang suspect sa mass killing sa Australia. Samantala, sa isa namang balita na inilabas ng Iran News, ganito naman ang sabi. The incident, one of the bloodiest against Australian Jews, has provoked a wave of harsh and unprecedented reactions from the Israeli regime, which itself is under fire over the ongoing genocide of Palestinians in the Gaza Strip. Kapansin-pansin sa mga balitang ito na pilit na iniuugnay ng Iran ang nangyari sa Australia sa nagaganap na genocide ng Israel sa Gaza. Sinyalis daw ito na ang pagpatay sa mga Hudyo sa Bondi Beach ay konektado sa pananakop ng Israel sa Palestina. At dahil nabigo daw ang international community at ang Israel na pigilan ang Iran sa paggawa ng mga terrorist attack, panahon na daw na gamitin ang puwersa ng IDF para direktang harapin ang mga pag-atake sa mga Hudyo sa iba't ibang bansa. Kaugnay pa rin ng balitang ito, sa ngayon ay nagpapagaling na sa ospital si Navid Akram, ang 24 anyos na sospek sa pamamaril sa Bondi Beach. Hinihintay na lang ng mga pulis ang kanyang tuluyang paggaling at pahaharapin na siya sa mga patong-patong na kasong nakasampa laban sa kanya. Matatandaan na ang kanyang amang si Sajid Akram na kasama niya sa pamamaril ay napatay ng mga pulis. Ayon sa Australian Intelligence, si Navid Akram ay isa sa mga napag-alamang nag-a-access sa mga online materials na tumatalakay sa extremism at nakikipag-ugnayan din sa mga radikal na Muslim tulad ni Isaac El-Matari na kilalang miyembro ng ISIS at nakakulong na ngayon. Gayunman, hindi itinuring ng Australian government si Navid bilang banta sa seguridad ng bansa. At dahil walang record na nakikipag-ugnayan sa mga grupong radikal, naaprubahan naman ang lisensya ng mga matataas na kalibre ng baril na pag-aari ng kanyang ama na si Sajid. Sa raid na ginawa sa bahay ng mag-ama matapos ang insidente, 4 na matataas na kalibre ng baril ang na-recover at mga pampasabog. Na-recover din ang bandila ng ISIS sa kanilang ginamit na sasakyan. At sa bahay na kanilang inupahan sa Sydney, 2 armas pa ang nakuha ng mga otoridad. Pero ayon sa ina ni Navid na si Verena Akram, mabait naman daw ang kanyang anak. Hindi daw totoo na may armas ito at hindi nga daw ito nagbibisyo o lumalabas ng bahay. At maging ang kanyang katrabaho na si Lucky ay gulat na gulat din daw nang makita si Navid sa telebisyon na isa-isang pinapatay ang mga tao. Halos masuka-suka daw si Lucky at agad na nagpost sa social media para sabihin kilala niya ang gunman. Inilarawan niya si Navid bilang isang tahimik, magalang at may respetong tao. May sariling opinyon pero hindi ipinipilit sa iba. Sobrang tagal na daw niyang kasama si Navid sa trabaho kaya hindi niya inaasahan na gagawa ng ganito ang kanyang katrabaho, parang halimaw. Ayon kay Lucky, miyembro daw si Navid ng Western Sydney sa Stava Hunting Association, kaya hindi katakataka kung bakit tila mahusay itong mamaril. Nagbago daw ang ugali ni Navid nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. At mula noon ay nagsimula daw makinig ng mga aral ng Islam ang mag-ama. Ang natatandaan niya ng huli nilang pag-uusap, sinabi daw ni Navid sa kanya na nais nitong maalala siya ng mga tao sa mundo. Pero hindi inakala ni Lucky na sa ganitong paraan niya gustong maalala. The last things that he said to one of the boys was he wanted to be remembered. So I think it's a pretty horrible thing to be remembered about, but it's weird. Dagdag pa ng ina ng sospek, bago daw maganap ang insidente sa Bondi Beach ay bumiyahe daw papuntang Pilipinas si Navid at ang kanyang amang si Sajid. Dahil dito, tinitingnan na ngayon ng mga otoridad kung sa Pilipinas nag-undergo ng ISIS training ang mag-ama.
Ngayong araw, kinumpirma ng Bureau of Immigration na pumasok ng bansa ang dalawa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, dumating ang mag-amang Zahid at Nawid Akram noong November 1, 2025 mula Sydney, Australia. Napaulat na nagtungo ang mga ito sa Davao at umalis pabalik ng Australia noong November 28. Ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi validated ang impormasyong ito. Base sa mga ulat, pakay umano ng mga ito na magsanay sa mga training hotspot ng mga teroristang ISIS o Islamic State of Iraq and Syria na nasa bansa. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakikipag-ugnayan sila sa mga ahensya ng pamahalaan para malaman ang katotohanan sa naturang impormasyon. Mahigpit din aniya ang pinatutupad na border security ng militar upang hindi malusutan ng anumang uri ng terorismo. Ang Philippine National Police sinabing nagsasagawa na rin ng validation sa naturang impormasyon at nakikipag-ugnayan na sa Bureau of Immigration kaugnay nito. Dahil naman sa pagkakatuklas ng bandila ng ISIS sa sasakyan ng mga sospek, ang ISIS ngayon ang direktang tinutukoy ng Australian government bilang numero 1 influencer sa nangyaring pamamaril. It would appear that there is evidence that this was inspired by a terrorist organisation, by ISIS. Now, some of the evidence which is being procured, including the presence of Islamic State flags in the vehicle that has been seized, are a part of that. Radical perversion of Islam is absolutely a problem. Samantala, sa isang interview na ginawa ng Al Ghad TV sa UAE, pinuri naman ng isang mataas na opisyal ng Hamas na si Mohammad Nazal ang nangyaring pamamaril ng mga Hudyo sa Australia. At sinisipan niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang tunay na may kasalanan daw sa nangyari dahil sa di umano'y pagpatay ni Netanyahu sa mga mamamayan ng Gaza na siyang naging dahilan kung bakit laganap ngayon ang antisemitismo sa mundo. إنما جرى في سيدني إنما يعكس حجم Ang nangyari sa Sydney ay nagpapahiwatig lamang kung gaano kalawak ang galit na binuulang panalakop ng mga Zionista sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanluran maging sa silangan, laging mayroong marahas na reaksyon sa pagpatay na ginawa sa Gaza Strip. Kung ako ang tatanungin, si Netanyahu ang dapat sisihin sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo at lumikha na rin ng matinding galit dahil ang nangyayari sa Gaza ang nagpatindi ng galit na sentibyento ng mga Arabo at ng mga Muslim at pati ng mga hindi Muslim. Nangyari ito habang nagaganap ang genocide sa Gaza Strip. Magpapatuloy pa ang genocide kaya asahan din na marami pang susunod na ganitong mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Australia ay isa ngayon sa mga sentro ng antisemitismo sa Indo-Pacific region. Dito, maraming mga Islamic imams at Muslim scholars ang nananawagan ng jihad o banal na pakikipagdigma laban sa mga Hudyo at sa iba pang maituturing na kalaban daw ni Allah. Ayon sa ulat ng Memory TV, hindi na raw umano kailangan pa ng permiso kung nais magsimula ng jihad para sa Palestina. Ang bandila din daw ng Al-Qaeda at ISIS ay kailangang iwagayway bilang simbolo ng panawagan ng buong sangkamusliman sa mundo. Muslims so interested and so thrilled and looking forward to join the Mujahideen. They don't know what's the meaning of jihad. Muslims, they starving for jihad. Their hearts are aching for jihad. They can't wait to be amongst the Mujahideen and die in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If the Australian government like it or not, if the ASIO likes it or not, if they want to deport me from Australia or not, the jihad is the solution for the ummah. There is no other way to defend the Muslims and raise this humiliation from the ummah but fighting in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad is part of our deen and one of the highest pillars of our deen. Hamas
is mujahideen and freedom fighters and warriors. Kataib Izzuddin al-Qassam is the most honorable man and more honored than you, who you label him with terrorist. Raise the flag of La ilaha illallah. Fight for the sake and the flag of La ilaha illallah. The flag of La ilaha illallah represent the Muslims and nothing else. The flag that they talk about that belongs and a symbol for ISIS and Tanzim al-Qaeda. This is the flag of the Muslims. Raise up the flag of La ilaha illallah so you die as a martyr. Pero bago po natin umpisahan, baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.